May caller tayo. Hello? Hello po, Papa Jack. Hi. Hi. Hello po. Hello. Hi po. Hi po. Hello po. Sino to? Hello. Irene po. Irene. Opo. Nasaan ka ngayon? Taiwan po. Taiwan. Opo. Talaga? Ba't nandiyan ka? Papa Jack. Oh. Trabaho po. Thank God po. Naka-contact ako ngayon. 2 weeks na akong kumukontak. Ang hirap kumontak. Talaga? Opo. Bakit ka naman kumukontak sa akin? Inaano ka ba? Namama Papa Jack eh. Kailan ka pa nandyan, te? Magto 2 years na po. Uy, alam mo, kanina ko lang na-realize, ang sungit ko pala pag-galit ako sa yung ginagawa ng caller ko. Buti tumatawag pa kayo sa akin. Bakit naman po hindi? Kasi naman po yung naririnig kong advice po nyo, ano naman po eh. Magaganda naman po, tsaka talagang nakakatulong po. Sabi mo cute kasi, di ba, Pajak na? Gwapo mo nga, Papa Jack! Yan, isa pa, yun ang sagot ha, Ang gwapo mo talaga, Papa Jack! Wait lang ha, tinuturoan niya kita ng tamang sagot. Sige po. Sige. Ang sungit ko pala sa caller, no? Buti tumatawag pa kayo sa akin. O, game. Good. Hindi ko mo kaya sabihin yung ganon. Ano ba, sabihin mo lang? Ano po? Ang sungit ko pala sa caller, buti tumatawag pa kayo sa akin. Hindi. Ang sagot mo, kasi po kahit ganon, ang cute mo po, ganon. Isa pa, ha? Sige po. Uy, hi, Irene, nasaan ka ngayon? Taiwan po. Taiwan. Anong oras na dyan? Same time lang po sa Pilipinas. Talaga? O sige, Opo. alam mo, kanina ko na-realize, ang sungit ko pala sa mga caller pag hindi ko gusto yung ginagawa nila, no? Buti tumatawag pa rin kayo sa akin. Kasi gwapo mo pa ako dyan. Mama, dyan naman. Nakatawa po kayo ng tama nyo. Hindi na lang. Tumawag. Parang akong tanga. Ako lang ba gumagawa nito? Ay, nako. Namukha na irita yung ninang ko, oh. Hello po. Hi. O, sige na. Anong trabaho mo dyan, te? Household po. Household? Sa trabahong bahay po. Housekeeper. Opo. Mga household ka naman. Ano, bahay ka? Ang dami nag-tweet sa akin, no? Papa Jack, excited na ako sa guesting ni Monarch. Hindi pa nga na-aproba ng management namin. Kilala mo si Chico Loco? Di po. Huwag nang igasin, hindi mo naman kilala pala eh. Wala palang matatulong si Chico sa akin. Ano ba yan? Sarap naman ang tao mo, Papa Jack. Nakakainggan Ano ba po yan? Tawa lang, masarapan ka na. Ano pa kaya pag ano yan? Tikman ha? Ano pa kaya pag halimbawa, ano yan? Ulam. Ano ba iniisip niyo? Mababoy naman. Alam po kasi iniisip, di po ba naman kahit naman ulam lang tinitikman? Wala ka dyan? Are you married? Opo. May duda siya. Pero, may duda na po. Sige. Hindi kasi, ganito po rin kasi Papa Jack. Bali po, 15 years na kaming kasal. Tapos, for 10 years, straight po nagsasama kami. Tapos, actually, sa hirap ng buhay, tapos, yung parang, ang hirap po kasi na nasa bahay ka, tapos, ayaw kang pagtrabahuhin, pero kapag wala pong kailangan sa bahay, pag wala pong maano sa bahay, kailangan mo ring kumilos kasi wala namang ibang gagawa. Nag-decide po ako mag-abroad 2009 until 2012. Tapos, pumayag naman po siya. Ang problema ka po, hindi na nga po ako nagdi-day off kasi nanghinayang po ako dun sa day off kasi sayang din po yung kaltas.
Super ano po siya, super siloso. Yung ano ka, sasabihan ka ng bakit ganyan, matagal kang tumawag, matagal kang mag-reply. Di po ba naman pag nasa abroad ka, hindi mo naman laging hawak yung oras mo kung kapag nag-text sila, magkakapag-reply ka agad, di po ba? Ewan ko. Hello, Papa Jack. Walam. Tapos yung straight po na 3 years na yon, ano lang po ako, 3 times lang po ako nag-off, 1 times a year kasi syempre may mga kaibigan din po ako dito na katulad ko ng isa kong kaibigan na tinulungan niya po ako makuha ng ATM. Di syempre, nag-aya po yun, pinagbigyan ko po kasi mabait naman po sila. Ang dami niyo pong tanong, bakit ka nag-day off, sino kasama ka ng ganon. So, in short po, parang nagsawa ako sa sobrang pagiging siloso niya. Oh. Tapos nang umuwi po ako, natapos ko po yung 3 years, nang uwi ko po, hindi lang sa cellphone niya sinasabi, talagang as in personal, yung siguro kaya ako nag-day off, may kasama ako, may boyfriend ako, ganun, which is wala naman po, kasi nga po, iniisip ko rin po yung pamilya ko, tsaka yung reputasyon. Oh. So, nung umuwi po ako, plano ko na bumalik ulit para magtrabaho kasi nakaipon naman po ako, nakapagpundar ako kahit pa paano ng pag-aalaga ng baboy. Kaya lang, ang masakit po sa loob ko, yung naipundar ko, naibenta po yun lahat kasi wala naman po siyang trabaho. Kasi tuwing may trabaho po siya, basta makita niya may hawak ng pera, hindi na po siya magtatrabaho. Madami na po siyang dahilan, may masakit, ganito. Parang nagsawa na rin po ako, tapos naisip ko po na bumalik na lang kaysa problema ako, ganun din naman na ako din naman yung umaano ng problema namin, nagsisolve ng isa ng problema namin, ako din yung nagsisolder ng problema namin. Kasi po, masyado po siyang mama's boy po. Katwiran ko kasi doon dati ng nanay niya at saka ng mga kapatid niya, daw po, pabayaan na lang kasi tinutulungan ng mga kapatid. Teka lang, balikan ko lang yung part na kwento mo ha. Opo. Anong unang reklamo niya sa'yo, hindi ka nagre-reply ka agad? Opo. Okay. Yung unang alis mo, ilang taong kang nandun? Diretso? 3 years po. 3 taon ka na nandun, 3 years ka, 3 beses ka nag-day off. Opo. Okay, kasama yung pagkuha mo ng ATM. Ay, hindi na po yun kasi kaya lang naman po ako din nag-day off kasi nag-request din po yung kapatid ng kasama kong Pinay na magkita-kita kami para naman magkaroon kami ng bonding. Siyempre, hindi naman po lang na basta kami magkaibigan, nagchat-chat din kami kasi kasama ko naman po sa bahay yung kapatid niya. Okay. So, para naman yung... Wait lang, so ilang beses ka nag-day off? Wala namang masama sa pag-day off, gusto ko lang malaman. Kaya nga po, 3 beses, hindi ko pa nga po sure kung 3 o 2 beses lang. Kasi nga po, nanghinayang po ako kasi ang dami po sa city. Wait lang, wala akong pakialam sa paliwanag. Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo alam kung 2 o 3. Kasi kung 2 o 3 lang yan, imposible makalimutan mo pa yan. Tama? Opo. Hindi mo, we can never, mistaken 2 or 3 times, di ba? Kung 2 or 3 times, hindi mo makakalimutan yan. I mean, given yan. Visual counting lang yan. But anyways, ganito, Irene. Ang tanong ko sa'yo, tuwing kailan ka nakikipag-communicate sa asawa mo? Everyday naman po, meron po. Kaya lang po, nagagalit po siya sa kapag yung minsan na maaga akong mag-reply, tapos yung gabi na minsan malate na ako mag-reply. Nagagalit po siya kasi bakit ang tagal ko daw mag-reply. Yung in a minute, kailangan gusto niya pag nag-text siya, may reply agad ako. So, araw-araw lang nag-uusap? Opo. Pag lumalang, teka lang, diretso mo kasi may magulo lang sa part na yan eh. Ilang beses talaga nag-day off, ate? Talagang po, 3 po siguro talaga, 3. Hindi na lumampas. Walang Pasko doon? Walang Pasko? Wala po. Promise, wala po. Hindi sila nagsiselebrate ng Christmas eh. Sige. So, ibig sabihin natin na i-miss ka niya? Ganun po. Paano ko naman po sabihin ko sa inyo na araw-araw nga siya nagtitext pero kapag wala na po siyang pera at malapit na yung sweldo ko, kukumustahin niya ako tapos sasabihin niya, dagdagan mo yung padala, kulang yung pera namin, naubos na. Wait lang, normal yun, ikaw yung naghahanap buhay eh.
Kanino siya mag-text? Ibang tao. Sira ulo ka pala eh. Huwag mong masamain yun ate. Kasi, I'm not saying ate, ako, kampi niyo ako kasi syempre, ang hirap magtrabaho sa bayong dagat, di ba? Kaya lang ate, that was the deal when you left, di ba, for other country. Yun ang deal, you are gonna work for the family. Kung nag-text yan sa'yo para humingi ng, magpadagdag ng ng panggastos, huwag mong masamain ate. Masama dun eh. Opo nga po. Wala nga pong masama. Huwag mong malabasin na para may ginawang krimen yung tao. Wala naman. Hindi naman po. Ang point ko lang po kasi doon, mas malimit po siyang mag-text kapag malapit na po yung sweldo ko. Tapos, Akala ko ba araw-araw ka nag-text? Araw-araw po ako nag-text. Ang sasabihin lang yan, okay lang kami dito, ganyan lang. Tapos, minsan hindi na niya, sabihin niya, kumusta ka dyan, ganyan. Basta sabi niya, wala na kami pera. In 2 weeks na makatapos ako magpadala, sabi niya, padala ka ng kasi naubos na namin yung pera. Ganon. Tapos, magte-text yan pag hindi ako nagpadala, wala na akong mautangan. Hindi ako makapangutang kasi nakakahiya. Ganon po ba? Yung parang, ang akin naman po kasi Papa Jack, alam naman niya po na monthly yung sweldo ko. Di sana naman po gumagawa siya ng paraan na okay lang naman po na mangutang siya. Kaya lang, Hindi ate, okay na yan. Ang akin lang ate, wala na masama. Kasi ang dito, ang maging ending ito, lalagyan natin ng ibang kulay. Lalagyan natin ibang kulay yung intention. Wala naman kasi masama sa intention niya, di ba? So, wag natin palalain. But anyways, ate, tuloy mo yung kwento mo. Sige po. Tapos, ganito po, nung bumalik po ako ng 2012, nag-stay po ako doon. Tapos, plano ko ilan na anak nyo nga pala? 3 po. 3. Sige. Tapos, nung papalik Anong trabaho niya nandito siya sa Pilipinas? Wala po. So talagang ang toka ninyo ay ikaw yung maghahanap buhay, siya yung nasa abroad, gano'n. Hindi po namin ikaw yung nasa iba yung dagat, siya yung nasa Pilipinas. Yun ang tokahan talaga. Ganun po. Hindi kasi anong setup ninyo? Di ba yun naman talaga? Opo. Kasi ganito po nga yung Papa Jack. Tapos nung 2012 na umuwi ako, plano ko nang mag-apply uli. Nagkamali na nabuntis po ako. Bakit nagkamali? Kasi po, hindi po kasi plano. Hindi po kasi plano. Kasi nga po nahirapan po ako na 2 na yung pakainin kong anak. Tapos hindi naman siya gumagawa ng paraan para makatulong sa akin kahit magtrabaho. So naisip ko po na magtrabaho kasi ang hirap nga po sa Pilipinas kapag wala kang trabaho. So accidentally na buntis po ako, wala akong choice kundi mag-stay ng Pilipinas para ituloy yung pagbubuntis ko. So, ang tema nga po nito, yung kaunti kong naipundar, kaunti kong naipon, naubos po uli lahat yon kasi wala naman po siyang trabaho, tsaka hindi nga po siya nagpipilit magtrabaho. Tapos ito nga po, habang for the past 6 months na buntis po ako, kasi po yung first 3 months ko po, okay pa lang po ako noon. Kaya lang po nung 4 to until na makapanganak po ako, talagang monthly po talaga ng hospital ako. Bakit? Hindi na daw po yung kapit ng bata. Okay. So, imbis na, oo nga po, inaalagaan niya po ako. Pero ang hinahanap ko po sa kanya, kasi siya naman po yung lalaki, since hindi naman po ako makakilos para mag-provide ng kailangan namin, sana naman po gumawa siya ng paraan. Sabagay, tama ka lang. Kasi, siyempre yung time na ikaw yung malakas, may trabaho, gumagawa ka, ngayon siya na yung malakas, may sakit ka, hindi pa rin gumagawa ng paraan. Hindi po. Ako pa rin po. Yung kahit hindi ko po kasi ako pwedeng maglalakad. Nagtitiis po siyang magbitbit ng bangko dahil hindi po ako pwedeng maglakad ng malayo. Doon sa pupuntahan kong hihiraman ng pera dahil kailangan ko ng pera at pupunta ng ospital. Magdadala po yan ng bangko para lang upuan ko para kasama niya ako manghiram ng pera. Ganon? Sabi sa Papa Jack, sa totoo lang, doon ako mapal yung mukha ako sa pangungutang ng pera. At sa totoo lang naman po, kahit pa naman po naghihirap ako, wala naman po tumatanggi sa akin dahil ika nga po, ang tao kapag po marunong magbayad, kahit pa gano'ng kalaking hiramin, kahit gano'ng katagal, pahihiramin ka ng tao, basta hindi ka balasubas. Actually, makapanghiram nga. Tapos yan po,
nung makapanganak na po ako, ang laki na po ng utang ko. Siguro, inabot na rin po, naubos na yung konti kong savings. Tapos, yung pamilya ko, yung part ko, nagagalit na rin kasi nga, which is, kailangan naman talaga niyang gumawa ng paraan. So, ano ko po na, pagkapanganak ko, talagang babalik akong mag-abroad kasi kailangan ko talagang bayaran po yung utang ko. So, nung makapanganak po ako, after 1 year, wala pa pong 1 year, inawat ko na po yung anak ko kasi talagang hirap na po ako, tsaka may kaunti siyang trabaho. Tapos, minsan nga po nangutang pa ako ng pang-renew niya ng lisensya para lang po magkatrabaho siya. So, kinapalan ko na nga po yung mukha ko sa... Hala! Ha! Naputol! Hala, naputol! Tal!